Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa Huwebes sa ika-11 linggo sa karaniwang panahon. At sa atin pong pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, tinuturuan tayo ni Jesus sa pananalangin. Nawa, tayo ay maglaan ng oras, magbigay ng panahon upang tayo ay patuloy na makipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng ating buhay pananalangin. Patuloy nating ilapit ang ating sarili sa ating poong may kapal. Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Sumunod na lumitaw si Elias na parang apoy. Parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng taggutom, at marami sa kanila ang nangamatay. Sa ngalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan, at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagilagilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Binuhay mong muli ang isang patay. Inagaw mo siya sa kamatayan sa ngalan ng kataas-taasan. Ibiigdagsak mo ang mga hari at pinukaw sa pagtulong ang mga maharlika, at pinapunta mo sila sa kanilang kamatayan. Ikaw ang nakarinig ng mga babala ng Diyos doon sa Sinai, at ng mga parusang inihayag niya sa bundok ng Horeb. Ikaw din ang nagtalaga sa mga haring pinili para maghiganti, at sa propetang hahalili sa iyo. Sa wakas, inaakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo.
Lula ng isang karwahing hila na mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Nang si Elias ay madala ng ipo-ipo, ang diwa niya ay minana ni Eliseo. Hindi siya natakot kailanman sa sinumang hari, at walang sinumang nakapagpasuko sa kanya. Walang gawaing hindi niya makayang gawin, at nang mamatay, pati bangkay niya ay nagpakita ng himala. Nang nabubuhay, gumawa siya ng maraming himala. Ngunit nang mamatay, kapangyarihan niya'y kahanga-hanga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Sa unahan niya'y apoy, patuloy na nag-aalab. Sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas. Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig. Kapag iyon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Mahihiya sa kanilang paghahambog na mainam. Ang Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Magsitayo po lahat. Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinanggap. Ng Diyos Ama ay matawag. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain at kailangan namin sa araw na ito.
at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi nyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, gayon din ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng atin pong 95.9 Radio Totoo. Sa lahat po sa inyong naririto, mga pilgrims, mga bisita mula po sa ibang bayan at mga karatig probinsya, muli po ang malugod naming pagtanggap sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Gayon din naman ang pagbati sa bawat isa. Magandang umaga po sa inyong lahat. May isang katotohanan na madalas nating nalilimutan. Hindi nasusukat ng Diyos ang haba ng ating pananalangin, kundi ang lalim ng ating puso. Not the quantity, but the quality. The quality of prayer is always greater than the quantity of prayer. Minsan, iniisip natin na kung mas marami tayong salita, mas marami tayong oras, mas pakikinggan tayo ng Diyos. Ngunit sa Ebanghelyo ngayon, itinuturo ni Jesus na ang panalangin ay hindi tungkol sa magagandang pananalita, kundi tungkol sa isang pusong nagtitiwala sa Ama. Sabi ng ating Panginoong Jesus, sa inyong pananalangin, huwag kayong magdaldal na tulad ng mga pagano. Hindi ibig sabihin ito na masama yung mahahabang mga pananalangin. Hindi po natin ito minamali, no? Yung mga nagdodobinaryo miya't miya, yung mga nagro-rosaryo ng maraming beses, hindi po ito masama. Ang babala ni Jesus ay laban sa panalangin puno ng salita, ngunit kulang sa pananampalataya at kulang din sa pagmamahal. Pagkatapos ito, itinuro niya ang panalangin pamilyar sa ating lahat. The Our Father, o ang Ama namin. Napakaganda dahil sa unang salita pa lamang ay ipinapaalala na ang Diyos ay hindi isang malayong hukom na basta na lamang naririyan, kundi isang mapagmahal na Ama. Bago pa man tayo humingi, alam na niya ang laman ng ating panalangin. We call Him Father, Ama natin. Mapapansin din natin sa Ama namin, hindi lamang tayo humihingi basta para sa ating sarili. Hindi natin sinasabing, Ama ko, kundi Ama namin. Ipinapaalala nito na bilang mga Kristiyano, tayong lahat ay magkakapatid. Kaya nga, plural Ama namin, Ama natin. Ang ating panalangin ay dapat may malasakit sa iba. Hindi lamang laging para sa ating sariling kapakanan na gusto ko, kailangan ko, ibigay mo. Ngunit may isang bahagi ng panalangin na binigyang diin ni Jesus sa pagtatapos ng Ebanghelyo. And that is the element of forgiveness. Sinabi niya na kung pinatatawad natin ang iba, patatawarin din tayo ng ating Amang nasa langit. Ito ang pinakamahirap para sa marami. Madali tayong humingi ng awa sa Diyos, ngunit minsan, hirap tayong magbigay ng awa sa ating kapwa. Kahit sa araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Kamusta po ang ating pananalangin? How do we pray?
Kumusta ang ating prayer life? Pakikipag-usap ba ito sa Diyos? O pagbigkas lamang ng mga salita? Nagtitiwala ba ako na alam ng Diyos ang aking mga pananalangin? Meron bang tao na kailangan kong patawarin upang maging malaya ang aking puso? Mga minamahal kong kapatid, tinuturo sa atin ni Jesus ngayon na ang tunay na panalangin ay nagmumula sa isang pusong nagtitiwala sa Ama at handang magmahal na tulad niya. Kapag taimtim tayong nananalangin at bukas palad na magpatawad, mas nagiging larawan tayo ng Diyos sa mundong ito. Kaya, ngayong araw, manalangin tayo, hindi upang marinig ng marami, kundi upang marinig natin ang tidig ng Diyos sa ating puso. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha kami, ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan. At iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalad na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo.
Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, naming Papa, ni Gilbert naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kariyatan
Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, Taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ng lahat ng nagnanais maging kasapi ng Konpradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, sa darating na June 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon.
Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula ikawalo ng umaga hanggang ikatlo ng hapon, patuloy nating ipagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makapag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikawalo ng umaga. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robes at healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Naway pagpalain kayo lagi ng makapangyarihan at nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Maganda umaga po sa ating lahat. Paanyaya po sa panalangin. Tayo po'y tatayo, gagawin natin ang tanda na krus sa ating mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina't sambahin ng Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Halina, sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Tayo Diyos. lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan na batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina, sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina, sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Tayo lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina, sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa na inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang na umasa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina, sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. 40 taon sa inyo ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumumpandi sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Halina, sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina, sambahin ng Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Tayo po ay sabay-sabay sa awit. Pagdating ng umaga, lagi natin dasal. Si Kristo'y dakilain sa gawang nakaatang. Sa paglipas ng gabi, sa pagdating ng araw, si Kristo'y dakilain, siya ay papurihan. Umawit ng papuri ng may tuwa at galak. Si Kristo'y dakilain ng pusong lumiliyag. Mapapawi ang takot, mundo ay liliwanag. Si Kristo'y dakilain, bayang niligtas. Kahit lupa at dagat, maging ang kalangitan. Si Kristo'y dakilain, masayang aawitan. Mula sa kalaliman hanggang kaitaasan. Si Kristo'y dakilain, siya ay papurihan. Mabubuting bagay ang sa iyo'y iniulat o lungsod ng Diyos. Tayo po ay magsiupo. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyon dinggin ang ulat ng iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babilonya. Ibibilang ko rin yaong Pilistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihin, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Ang Panginoon ay gagawa ng isang talaan na lahat ng taong do'y mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mabubuting bagay ang sa iyo iniulat o lungsod ng Diyos. Ang Panginoon na makapangyarihang mandirigma ay darating na, may dalang gantimpala ng tagumpay. Dumarating ang Panginoon na makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ikakalingain sa sariling bisig, yaong mga tupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Sino ang sumukat ng tubig sa dagat sa kanyang palad? Sino ang makasusukat sa lawak ng kalangitan? Sino makapaglalagay ng lahat ng lupa sa isang sisidlan?
Sa bundok at burol ay sino kaya ang makatitimbang? Sino ang makapagsasabi ng dapat gawin ng Panginoon? May makapagtuturo ba o makapagpabiyo sa Kanya? At sino ang Kanyang sinaguni para malaman ang dapat niyang gawin sa alinman bagay? Di ba ninyo alam sa harap ng Panginoon ang alinman bansa ay walang kabuluhan? Tulad ng isang patak ng tubig sa isang sisidlan, ang mga pulo ay parang alikabok lamang ang tibang. Ang lahat ng hayop sa gubat ng Libano ay kulang pang panghandog at sapat na panggatong. Ang lahat ng kahoy sa bundok na ito, sa kanyang harapan ay walang halaga ang lahat ng bansa. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon na makapangyarihan mandirigma ay darating na may dalang gantimpala ng tagumpay. Ang Panginoong ating Diyos ay lubos na papurihan, sambahin siya sa kanyang bundok na banal. Ang Panginoon na naghahari, mga tao'y nanginginig. Sa trono niya nakaupo, na kerubin ang kalapit. Samantalang nasa trono, nanginginig ang daigdig. Dakila ang Panginoon, sa Siyon siya ay dakila. Ang Panginoon ang naghahari sa lahat ng mga bansa. Bawat isa ay magpupuri sa dakila niyang ngalan. Banal siya at pupurihin ang pangalan niyang banal. Hari ikaw na dakila, ang matuwid ang iyong mahal. Ang dulot mo sa Israel ay ganap na katarungan. Ang dulot mo sa kanila ay pagtingin pantay-pantay. Ang Panginoon na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya ay sambahin ang ngalang banal. Si Moises at si Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod na sa kanya'y sumamba, na ang Panginoon dalanginan, dininig naman sila. Ang Panginoon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap. Sila naman ay nakinig, utos niya ay tinupad. O Panginoon na aming Diyos, sinagot mo sila agad. At ikaw ay nakilala ang Diyos na mapagpatawad. Ngunit pinagdusa mo kung ang gaway hindi tumpak. Ang Diyos natin na Panginoon dapat nating papurihan. Sa banal na bundok niya sambahin ang kanyang ngalan. Siya ay ating Panginoon, siya ay ating Diyos na banal. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoong ating Diyos ay lubos na papurihan. Sambahin siya sa kanyang bundok na banal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol Pedro. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Gamitin ninyo sa kapakipakinabang ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y papurihan sa lahat ng bagay sa pamagitan ni Hesukristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paghibig ko, Panginoon, iyo sanang pakinggan. Paghibig ko, Panginoon, iyo sanang pakinggan. Aking gagawin ang iyong kalooban. Panginoon, iyo sanang pakinggan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Paghibig ko, Panginoon, iyo sanang pakinggan. Tayo pong lahat ay tumayo para sa papuring awit ni Zacarias. Maglingkod tayo sa Panginoon na may banal na pamumuhay at ililigtas na tayo sa ating mga kaaway. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingat niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang kapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway,
at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan, at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukan liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maglingkod tayo sa Panginoon na may banal na pamumuhay at ililigtas na tayo sa ating mga kaaway. Dumulog tayo na may kagalakan bilang pasasalamat sa Diyos Ama. Gumagabay sa ang kanyang pagmamahal at bumubusog sa kanyang bayan. Dakilain nawa ang Panginoon sa lahat ng panahon. Mauwaing Ama, pinupuri ka namin sa iyong pag-ibig, sapagkat nilalang mo kami at sa iyong biyaya'y kami nabalik. Dakilain nawa ang Panginoon sa lahat ng panahon. Sa simula ng araw na ito, puniin ang aming puso ng sigasig para maglingkod sa iyo, upang matungo sa kadakilaan mo ang aming iniisip at inaasal. Dakilain nawa ang Panginoon sa lahat ng panahon. Linisin ang aming mga puso sa bawat pagnanasang nagdudulot ng kasamaan. Tulutan mong naisin naming sundin ang iyong kalooban. Dakilain nawa ang Panginoon sa lahat ng panahon. Buksan ang aming puso sa mga nangangailangan. Punuin kami ng diwa ng pagmamahalan. Dakilain nawa ang Panginoon sa lahat ng panahon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at rehilyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyan ng Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala na kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng Pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Dakilain nawa ang Panginoon sa lahat ng panahon. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama Ama namin, namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para napapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, liwanagan ng maningning mong ilaw ang mga taong nabubuhay sa dilim ng kamatayan. Magbukang liwayway nawa sa amin mula sa kaitaasan ang iyong anak na aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaan nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo O kami. Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Salamat po.